And we know that there are many things nga itong go through during the week, but we trust the Lord will remove it as we listen to His word today. So nata sa Book of Acts gihapon, o karong hapuna, we will talk about doctrine, Holy Spirit, and faith. So kung mutok tag doctrine, unsay nasud sa imong mind? Kay muhatag ko sa definition, ang doctrine is defined as a set of beliefs that a person holds on to and is guided by them. In other words, ang doktrina tied up sa imong pagtuo. Ug ang imong pagtuo mudiktar sa imong pagkinabuhi. So sa biblical context, ang faith tied up sad sa Holy Spirit. So manang we learn about these things, Holy Spirit, faith, and doctrine. Ug mo na ang title karon sa karong hapuna, Holy Spirit, doctrine, and faith. Basaw na to sa Acts chapter 19 verse 1 and 7. I'll be reading in English and then I will have it in Cebuano. And there are other references there. I hope na yun ang gibasa. So verse 1, while Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." So Paul asked, "Then what baptism did you receive?" "John's baptism," they replied. Paul said, "John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus." On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. There were about 12 men in all. So again, three things atong tan-aw dinhi: Holy Spirit and faith, verses 1 and 2. Baptism and doctrine, verses 3 and 4. Signs of the Holy Spirit's presence, verses 5 and 7. So atong tukion ang point 1, verse 1 and 2. So nahitabo dinhi sa verse 1 and 2, si Paul, dito man siya sa Corinth, pero nibalik siya sa Ephesus. Then pagbalik niya nga do, na siya nakitaan ng mga disciples. Iyang gipangutana, nakadawat mo sa Holy Spirit? Sa diyang ni believe mo, ni believe mo, ningon sila nga, may kadungog anang Holy Spirit. Okay, so muna nga si Paul was a pastor man, no? Niya siyang pagbiya, for sure, nakita siya, o kahibaw siya kinsa tong mga nidawat ni Jesus Christ. Nya pagbalik niya, for sure kakita sad siya nga mo magday bagong mga faces. Nya nakita sa niya nga mura maglahi man, dili kay jive, dili man kay murag team kay sila nag-work together or sa kanang dinha sa church, no? So makita nimo nga si Paul has having a gift of discernment. Kaya that's a gift nga dapat pangayoon na nato kay mahatag man na sa Holy Spirit kung mga lang gyud ni ana. So tungod kay concern siya kay iya maning mga under shepherd man siya, no, gi-interesan siya sa Ginoo aning mga kinabuhi. Na-lead siya pag-ask nila if ni-receive ba sila sa Holy Spirit when they believed. Sad to say, ang ilang answer, unsa na Holy Spirit? Was na kibo unsa ng Holy Spirit. So makita na to nga sila is huwang jud guys sila sa ilang doktrina, sa ilang pag-ilagyod sa Ginoo sa Kristo. So ang ilang faith medyo tagilid, no? Tagilid siya. So mana nga sama ni Apollos, huwangan sad sila, nya kinahanglan sila mapun-an. So mabitaw ni usanis mga butang nga kita no, gikan matag RC, no, kadaghanan na to. E para na to kibaw na ta ug daghan kaayo because of the rituals we're doing. But actually huwang jud kaayo ta kay wa man kay takailag ba gani ni Jesus Christ as really the only Lord God and Savior sa atong life. So the same na nga karon ni ila na ta ni Jesus Christ, we need to really tell them nga relationship man ni. So you know, kana paminaw lang kay dunay mga kuwang sa imong nahibaw-an. Okay, so nag-hope lang ta nga by doing that, they will open more
sa gospel. So ani ni unsa may connection ani sa Holy Spirit ug sa imong pagtuo? Anim ni kung ni dawat jud ta ni Jesus Christ, nituo ta nga siya jud ang Ginoo nga ni anhi sa kalibutan aron bayran natong mga sala. Ni kadawat nimo nga dunay paghinulsol, imo jud nang immediately diha madawat ang Holy Spirit. Given na mo na gitawag sa indwelling of the Holy Spirit. Now kaning pagkunsad o pagdwell, pagpuyo sa Holy Spirit, primero ni nahitabo sa Pentecost in chapter 2 sa Book of Acts, no? Nagyanan ni nato. Okay, so actually wa mong kasugod ni way back pa ni. So in chapter 2, si Jesus Christ wala na din ha. So ang Holy Spirit naman ni puli. Kaya ni-promise naman siya ni ini nga balik niya sa langit, the Holy Spirit will come para mo help nila. So mao ni ang mga reasons o ang supporting verses na ni-promise si Jesus Christ to send the Holy Spirit sa disciples kay iyang pangayoon ni samahan o kanina hitabo gayud. So before siya nilakaw, during pa ni sa ilang I think panihapon matingali ini, John 14 verse 15 to 17, ingon siya, if you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. So, ako misayon, ingon si Jesus Christ, kung nahigugma mo na ako, sunda ako mga mando. Kay akong pangayon samahan, ug tagaan mo niya og mutabang ninyo, nga magakuyog ninyo forever. Siya ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan, dili makadawat niya. Ug wa sad sila kakita nila, kayo di sad sila kailan niya. But kamo, yang mga disipulo, kamo, kailan mo niya, kay nagpuyo siya ninyo, and magauban ninyo kanunay. Kaya na sa Ephesians chapter 1 verse 13, sa NLT ni, ningon si Paul dinhi, and now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believed in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit, whom He promised long ago. So nagsulti siya nga kamo mga Gentiles mo nakadungog na mus kamatuoran no sa mayong balita nga ang kaluwasan libre. Nya nituo naman mo ni Jesus Christ para ma-identified mo, mailhan mo kinsa mo iyang gihatag ang Holy Spirit diha ninyo. Kay iya namin ning gi-promise kaniadto pa. Okay? So, laro no, nagi-promise yun na samahan. 2 Corinthians verse 1 to 22. Chapter 1 verse 22. And He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything He has promised us. So si Paul din hisa, nagsulti nga sa Korinto, nga gi-identify ta sa amahan pinaagi sa paghatag sa balang espiritu ug iya jung ibutang sa atong kasing-kasing isip first installment sa pa garantiya ang Holy Spirit na tanan niyang gi-promise that we'll be with Him in heaven, that our body will be resurrected, that we will reign with Jesus Christ in heaven. All these things nga yung ipang promise mahitabo na, maklaim na nangadto sa langit. So atong balikon ang mga facts o mga kamatuoran sa balang kasulatan nga nag-ingon. Na si Jesus ni promise nga muda siya, magpadala siya advocate na a person, an advocate is a person nga publicly ni support or siya mismo ang mo recommend og particular nga cause o kausa or palisiya. In other words, ang advocate, champion siya, siyang imong counselor, siya ang imong supporter. Wow, grabe kayo no? Ipadadaan ka, nasa during sa time sa mga apostles, Jesus Christ was there physically. Okay? Kumubuwag sa Jesus Christ was Jesus Christ nila. But the Holy Spirit, wherever we are, is with us. So man ato makitaan din hinga. Ningon sad siya nga, ang Holy Spirit, gitawag siya Spirit of Truth, Espiritu sa kamatuoran. Kay ang balang Espiritu lives, nagpuyo inside nimo. Ug naa siya dinha nimo forever. So walang iwanan ang Holy Spirit. Kita pa'y mamiya sa Holy Spirit. So in short,
He is there with us to help us as a believer. Kaya daghan may kitag struggles, daghan tag problema, but He is there to help us. Walang nausahay, dili kay ta aware sa iyang presence, kay mas ma-overwhelm ta sa problem, ma-overwhelm ta sa what's before us, no, kanang murag mawagtang ta sa passing kay itong nakitaan ang bukid na yung dako kaayo yung sao ni pagkatkat, or ato nakitaan nga lapad kay dagat usaw ni nako paglangoy, di ko kibaw mo langoy mo adto ko spikas side of the land. So mani nga ang Holy Spirit importante kaayo kay because of the Holy Spirit ma-identified ka nga anak ka sa Dios. Balik ko na ko ha. Ang presensya sa Holy Spirit mo identify nimo, nagmarka nimo, nagpasabot ug makita gyud dapat ang Holy Spirit sa atong kinabuhi nga kita anak na sa Dios. O garantiya siya sa tanang nga gipromise sa Ginoo sa matag usa nga nito siyang anak nga si Jesucristo. Nya ang nakailara sa Holy Spirit ang magtotoo ni Kristo Jesus. Ang kalibutan ug ang unbeliever dili makadawat niya. Dili sad makakita niya ug wa jud kaila niya. Mo nang luoy ka ng mga tao, I don't know if you have noticed it before, nadaghan kay itong maghimo ka ng prayer for the Holy Spirit. Diba? Ipangbutang yun, ipangbutang sa ad sa newspaper. Kay nahimo siyang murag anting-anting. Pero muta na ta sa atong kagalingon. Allow me to ask this question rather than ninyo. Na-receive ba nimo ang Holy Spirit sa dihang ituo ka ug nidawat ka ni Jesus Christ? Okay, so ikaw rin nakatubag kinakahibaw ni ana. Now, point number 2, baptism and doctrine. So makita na to din nga naghisigot si Paul sa baptism ug doctrine. Kay sa dihang ningon sila wa may kailaan ng Holy Spirit. Kinsa man na siya? Si Paul nota na no expose ang niya. Kung saan nagbaptism yung nadawat? Ang ilatang tubag innocently. Baptism ni John. Si Paul niingon, ay ang baptism mo ni John, baptism rato sa repentance. And then iya na dayong tuduan nga mo believe mo sa katong nag-follow na after ni John, mao na si Jesus Christ. So nganong nag-follow man si Jesus Christ ni John? Kaya remember, John was born for a purpose. Manang importante kay ni nga makibaw ka, you are born for a greater purpose and the purpose of Christ in your life. So sa may purpose sa Ginoo nato sa tong life? Number 1, mahimaya siya. Number 2, sa mapakimaya sa Ginoo, higugmaon siya, sundon siya, pinagi sa iyang anak nga si Kristo Jesus. Mora na. But even on that, lisod siya pagbuhat. So, kung ato pa nang dungagan, ug daghan pa yung mga kuskus balongos din ha, wala na, will be lost. Okay? Kaya di man gani taka-follow jud completely sa Ginoo, what more kung ato pa jud nang dungagan. So, mo na nga, si John was born, okay, ahead of Jesus Christ, kaya siya ang ni-announce nga dunay coming king, like coming kingdom, and prepare your hearts for the king and for his kingdom to reign in your heart, pinagi sa pag-hinulsol. Sumaura to ang purpose ni John. Di-declare siya pag hinulsol mo para the moment he comes, makailadain mo niya. Okay? So, di ba, usa sa nas mga buta nga, kung maghinulsol ta, di ba, mas abli atong dunggan sa Ginoo, di ba, no? Pero kung takang kita gitaguan nga sila, bungol kay ta. Di ta kadungog, nya usaw na itong basa sa Bible, di ta kasabot. Okay? So, mo na nga, si Paul din ni question what baptism, kay kung mayon ka, gibaptizan ko sa whatever name, then nagsulti ka, kung kinsa ang imong teacher, o unsa ang teaching, ang mga pagtulunan din nga imong nadawat. Kay mao man ni dinhi pag-ingon nila nga we were baptized by John or John's baptism. Simply, ang ilang ipasabot is gi-prepare mi ni John for the coming of Jesus Christ by confessing our sins. Nya, giginan mi ni John kung naghinusol na mo sa inyong mga sala, then umol mo diri sa tubig sa Jordan River o baptizan ta mo. Unfortunately, si John wala na kay nakapadayon og
istorya nila nga, uy, kato akong usa sa akong gibaptisan nga ningon ko ninyo, uy, nakadungog ko sa tingog sa amahan, o nakakita ko sa angel, sa ni dove nga murag, ang Holy Spirit nga murag dove nga nitugdon sa iyang abaga, o karon ang mismo ang anak, ang Diyos nga anak akong gibaptisan. Kay makita nimo sa book of Luke chapter 3 kaning tanan. So, wa siya kasulti ng tanan nga mao ni si Jesus Christ, although makita nimo sa book of John chapter 2 nga ningon siya diya sa mga early disciples like si Andrew, brother ni Peter, na look, that's the Lamb of God. Nga na ra siya, pero wa kay siya ka deeply o ganang long kayo nga discussion. Kay nga naman, o man magdugay si John sa iyang ministry, gidakop man siya, kay prangka man kay siyang niingon din ha sa ni King Herod, oy kanang imong asawa ba, asawa man sa imong brother, imo man ang gikabit, kasakas ginawa na, oy suko si Herodias, dili si King Herod, si Herodias na suko, o gipangayo niya ang ulo ni John. So namatay si John, makita nato sa Matthew 14 verse 10. So, in short, kulang kayo ang ilang pagsabot kinsa si Jesus Christ. Nakadungog sila sa Misaya, nakadungog sila nga nag-anticipate sila sa Misaya, pero wasa kibongan na sa ilang taliwala. In fact, mo itong gipatay. Nya katong nabanhaw, katong nisaka sa lakit. Okay? Kay, remember, this is a span of years already. Okay? Nga nahitabo na to. Nya si Paul, iya paning gipanggukod ang mga believers sa una niya, iya jud ipapatay, ipapriso gyud niya. Nya ni-take pa ning mga certain years. I'm not sure pila ka years, but lang taas nga lugar, and there were still people nga na box in sila sa pagtulunan ra ni John the Baptist. Wa sila naka-recognize sa ilang Messiah. And that's the sad fact right now in the world, and even for Israel. Doon na tayo luwason taniya sa tanang problema, ug labaw sa tanan, pinakadakong problema sa tao is ang atong pagka-sinful. Adakong problema sa tao, we are judged and we are already going to hell. Pero ang Misaya, niyon siya, amahan ako lang mutukat sa ilang sila. Stop. Ako sa ning luwason, si Jurgen, si Jenny, si Marilyn, ako sa ning kuwang si Izon, ako sa ning kuwang si, he picked us up. Random lang niya, kasi guwapa man ni si Jurgen, ako ning kuwang, dili. Jesus already know, Ephesians chapter 1, He chose you already, gipili na ka ug ako sa wala pa buhatang kalibutan. Kay imagine ka niya na, inana ka dakoy, inana ka all-knowing, inana ka gamhanan ng atong Diyos. So mo nang gimaymayan sila, gibible studyhan sila ni Paul. In other words, ang doctrine ani nila kinahanglan ma-improve. Yeah, at that time, the New Testament was not yet written. Kaya ang New Testament was still going on. Yung paghumatay nilang tanan, una pa na naabot sa ato ang New Testament. Okay? Kaya gipasuwat pa man ni sila. Si Paul, gipasuwat siya sa tanang iglesia nga yang giadto, yang gitukod, mausad si Peter, mausad si Luke, mausad si Mark, etc. Okay? So, muna nga kita, again, mga kaigsunan, wala kita excuse nga di ta kahibaw sa tanang kamatuoran nga kinahanglan natong mahibaw-an. Nya ayaw mo pagkuwat aning Sunday, mamita mo hatagay ko in advance sa mga text. So for you to read, kung mahimo gi-read na nimo ang the whole book of Acts, gibasa na nimo ang whole chapter sa mga text nga supporting text sa atong wali. So nya mubasa jud ka nya, mingon encourage jud ko kay it really helped me a lot as a believer. Kaya kung nagsalig lang ko sa akong pastor, hangtod karon immature pa ko. Hangtod karon murag palpak jud kay akong pagpuyo. Wa ko ningon perfect na, pero kung dili magud solid ang imong pagtulunan sa Ginoo, di sad masolid ang imong lakaw. In fact, there are many temptations in the world, but because natibuok ang imong pagtuo o pagsalig sa ni Kristo Jesus, moingon jud ka mo fight ka, mo ka di ko ani. Di ko padaog ani. Okay, although at times mura jud paminaw nimo, mura kag napindown, mura kag natuok na, mura kag napildi na jud kay sa sitwasyon.
But hey, the Holy Spirit is with us. Ug ang pagtulunan about the Holy Spirit, about God the Father, about the God the Son, is all in the Bible. So again, mo encourage ko, read the Bible from Genesis to Revelation in a year. Kung mahimo, in 1 year. In 2 years, in 1 year, kaduha ka nakabasa. Basahan lang. We have so much time na. Kadaghanan na to are not anymore working. But even if you are working, no excuse nga di ka mo spend og basag 3 chapters a day sa Bible. New Testament, 3 chapters in the Old Testament. Asa nimo? Ako usually Old Testament sa gabi kay more of story man siya. Ang New Testament is murag mata pa ka bag-o pa kaya naman daghan ka makita na unsa man sabot ani daghang kay questions sa imong utok, and then the Holy Spirit will just guide you. Okay? So in other words, Paul was teaching them about Jesus Christ. Kinsa siya, importante ni kinsa siya. O unsa iyang gibuhat nganong niyan hisa sa kalibutan. Ug nganong nagpakamatay siya sa krus. Unsa may relevance ana. Kay mao lagi ningon si Paul, kung akong ilabay o itakwil nako ang kamatayan ni Kristo Jesus, then nagkapoy-kapoy lang dahil siyang anhidinhi, kung mahimo lang dahil nako nga ma-obtain nako akong righteousness on my own way, through religion, through good works, okay, through reading aloud sa Bible or whatever, memorizing many verses. No, it's only Jesus can do away with our sin because He alone can pay for our sins by His once and one-time regular na nga sacrifice yang gibuhat sa cross. So in short, Paul pointed them to Jesus and told them, believe in Jesus. That's why it's very important kaayo mga katawhan na ayaw jud mo paminaw sa tao nga ang iyang kaugalingon mai-focus. Ang manay gitawag og man-centered church. Si Kibuloy may focus sa iyang simbahan, o taron tago na si Kibuloy kisa pa ng ubang mga kulto din ha. Bisan karon ang mga mingon evangelical, kuno kay mga Bible based, but again makita nimo nga ang pastor may sikat or ang mga tawo nga naa din ha kay mga artista, sila sikat. Yan nga sa ubang mga tao para makakita lang anang mga artista. They're not there to be fed or to be instructed by God every week. Okay, we need to receive our instruction from the Lord every week. And then, ang kanang iyang mga detalya, mo na nang dinha sa Monday to Saturday, detalya na naihatag sa Ginoo nimo if you get into the Word of God. So, mani nga, paghatag ni Paul nila, kinsa si Jesus, ni-believe sila ni Jesus. But, walang ipakita din ha, but I believe na sa ilang pag-believe ni Jesus, nagsige na Diyos lang nga. Kaya at that time, ngaraman silang Paul. Kasi si Paul man ang gitagaan og daghang anointing, og kung nasla sa Jerusalem, sila si Paul nga, sila si Peter, si James, ug ubang mga apostles. But si Paul biya ang nagtuyok-tuyok ug yan nag-ground ang Europe nga karon nahimo ng Islam countries. Are you aware of that? Ang Islam right now is conquering Europe. O bluntly mingon yun sila, amo na ni, niya pamahawa na mo or usan ka ng amo ng pamaagi, caliphate. O Sharia law, ila na implement wherein ang mga babay, wa jud kay bisag kumingking nga katungod. Okay? So, manang mga butanga maigsunan. So, I believe at the time, hangad dun silang Paul. That's why later on makakita ta nga Paul was from early evening hangtod pagkabuntag, grabing Bible study, wadyoy na nga tugkay. They were so hungry of the Word of God. But karon we have the Word of God. So mangayo ta, Lord, tagay kong kagutom sa imong Word. To read, meditate, memorize, and study, and to pass it on. Ipasa na to sa uban. Mangita ta o ganang atong kapasahan. So, unsa may natabo nila? Kay ni-believe man sila, so ilang gihatag ang ilang tanangyong pagsalig, trust in Jesus Christ alone.
Sumungutan na ta sa atong paglingon. Pagdawat na to ni Jesus Christ, ato ba yung gitugyan niya tanan? Kasi ako karon mo sige ko ginong Lord, di lagi ko kibaw, di mo ko kibaw mo. Di ko kibaw ani Bible study, di ko kibaw ani ko nakibaw ko dili man ako. Mayingon ra mo ko Lord sa message nimo karong Sunday. Maminaw ko tagay ko. So inana siya or mubasa ta sa tong Bible Lord, tudloy ko kinsa ka. Pasabta ko kinsa ka para ang atong pagtamod, ang atong pag-ilan niya, di ba kung taas kay kag paglantaw ng tawhana, taas kay imong tahod. Inanabi atang mga Bisaya or mga Filipinos, when we look up a certain person, we put also our trust in that certain person. Na magpinatyanay maganig eleksyon, okay, kay grabe kay tagtras sa atong gituboy din na niya only nga kita ra sa dagi giduot ra sa di ay. But this is God. We're talking about the unchanging God, the God who knows everything, the God who has the power and can dispense it, can give it to anyone if you ask. So is Jesus your Lord, God, and Savior? Di lang Savior ha, Lord, Master, God, tak-iya siya, Creator siya. Imo bang i-place imong total trust in Him? Nya, ang teaching or doctrine na imong gi-embrace, teaching ni Jesus Christ or teaching ni Joji Maranga? Ay, i-check sa Bible nimo, i-check. Ayaw dawat sa akong pagtulunan without reading the Bible. Kay like Apollos, kani mga disciples, praise God, humble kay sila, teachable kay sila. Yeah, which brings us to the third point na to, signs of the Holy Spirit. Ang presence sa Holy Spirit ni manifest. Kaysa pagkadungog nila about Jesus Christ, nabasa na kay sila maayo about who Jesus Christ and what He has done, accomplished at the cross. So nabaptize na sila in the name of Jesus. O ang gibuhat ni Paul, gi-place niya iyang kamutyan, nag-pray over siya, ang nahitabo, nagsultian na sila sa different tongues, lain-lain nga pinulungan, o nagwali sila. Pila na sila katawhan, mga kalakinaan, 12 kabuok. Okay? So, nga naman yung nahitabo man na siya. Si Peter mismo ningon sa Acts chapter 2 verse 38, first wali ni Peter, sa dihang ni kunsad ang Holy Spirit, ni dwell ng Holy Spirit nila, kay they were praying, kay they were anticipating, they were waiting for the Holy Spirit to come to them as Jesus promised when He ascended back to heaven. Paghuwat mo din ha, kay moabutan niya ang Holy Spirit. So nagpray sila, and then suddenly, a tongue of fire came upon them, and then all of them were speaking in different languages. And it was a big event kat Pentecost man. So every Jew sa lain country, nena sa temple, and then na-shock sila kay doon ay grabe kayong bang, bang sound. Na-catch nila ang ilang atensyon niya. Ni doon sila asa tong sound. Asa tong murag na murag ng bangga din ha. Ng mga bato tong temple, no? Pero hibong sila unsa to siya. Dinangat to sila where the disciples were praying and they were hearing them in different languages. Sa mga Hudiyo nga to sa Africa, to sa Amerika, to sa Thailand, to sa China. Uy, sabi sila lang, surya man sa among language. Kay mo ni gingon ni Peter. Ningon sa ay hubog man guna sila. Ningon si Peter, no, we are not. So iyang explain, we are not drunk. Pero hubog mi sa Holy Spirit. Kay mao ni nga nakahimo mi niini din istorya siya about sa gospel na dunay Ginoo nga ni anhina nga totong siyang gipatay ug watan ni ila kaniya nga siya si Kristo ang manluluwas nga gipadala sa mahan nga gisulti sa tanang mga propeta etc. And then ingon sila tinong sa buhaton nakuyawan na sila. Peter ningon siya sa chapter 2 sa Acts verse 38, repent, paghinulsol and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Ay, sa mani. Ups, sa mani. Naunsa nin ko no, nainipulis sa akong for the goodness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. So grabe no, gingon first nga wali ni ha, paghinusol o pabautismo mo matag usa sa ngalan ni Kristo Jesus aron mapasaylo ang inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Holy Spirit. So akong ibalik
nga the moment ikaw ni dawat ni naghinulsol sa imong sala, tinuray ka naghinulsol ka, kita kang makasasala ka di ka kusab sa imong kaugalingon, o kibaw ka paduong ka sa impierno, kung di mo dawaton si Jesus Christ, kung ilho na yan gibuhat sa cross. Kung naghinulsol ka niya, gidawat nimo siya, kanituo ka nga siya radyo makabayad sa imong sala, o siya radyo makatangtang sa kasuko sa amahan diha kanimo, kay tanang mga tao karon either nani lang simbol sa symbol sa Holy Spirit or symbol nga kani sila iglalabay sa impierno. So kung nidawat nimo that day you receive Jesus Christ, diha na dawat nimo ang Holy Spirit. Now, kay naman ang Holy Spirit, and He is big, He is mighty. Kay Holy Spirit is one with the Son, with the God the Son, and one with God the Father, 3 persons in one God. Okay? So muna nga, ang different languages nila are gifts from God. Prophecy is our gifts from God. Makita nato sa 1 Corinthians chapter 12. Nagsulti din now, about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols, mga idols nga dili makasulti. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirits. To another, speaking different kinds of tongues. And to still another, the interpretation of tongues. All of these are the work of one and the same Spirit, capital S, and He, the Spirit, distributes them to each one just as He determines. Now, lain nga bahayan sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, nag-ingon, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for work of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, kaning mga verses din makita na to, nadunggan ninyo, are the different gifts that God gives. So, during the early church, ang tongues of prophecies, dominant kay siyang gift nagihatag sa Ginoo sa mga believers. Okay, every time mo receive sila, mo speaking tongues dahil sila. Okay? So in ana siya ka kasani ka kanang paklaro kay ang Holy Spirit ba. So share lang ko kadiyot niyo niini nga it happened first time ko nag-pray over ko sa sick akong kasino kibaw ko mamatay siya anytime. Pag receive niya, shock jud ko kay nag-ditcho siya tongues. Okay? Happen sa nanako kay wako kasabot sa tongues unsa na when I was new. But something happened, etc. Basta demonic to nga namata ko niya sani kanang basta demonic attack. And then God made me pray in tongues. Then dihan ko kibaw nga ang tongues dili dani mo pugson di kami nga alalalala nya mamagawas na siya dili. It's a gift. You don't produce it on your own. Yung mga daghang mga churches, i-produce nimo ang speaking of tongues. So question, kasi gift of God nga gihatag sa imo? Imong gigamit? Kinahanglan gamiton nimo or God will take it away. Now, it is very important nga nakibaw ta diin where we receive. It's important to know where we receive our faith. From man or from God. Dapat dili sa tao, sa Ginoo gyud. Man kung naay tao nga nagsulti din na kibaw ka sa Bible, kibaw ka nga yang gibat-bat din na sa Bible. Pero
Butik siya og mga verses din ha niya. Istorya-istorya siya din na niya. Ikaw, di ka familiar sa Bible, shoot kasi ang bulsa, ilad ka. Okay? So, manang, dito pa ilad, kaya grabe na kayong deception karon. Grabe yung kayong deception sa kaaway karon. So, the other thing to know is, do you have the Holy Spirit? So, kung wala ni mang Holy Spirit, you may ask, saan ako pag kibaw na ba na akong Holy Spirit? Romans 8 verse 16. The Spirit, capital S, Himself, testifies with our spirit that we are God's children. Ang Holy Spirit mismo musulti nimo. Ako ka. So the other way, morning spiritual gift, kibaw ka na nimo ang Holy Spirit ka na kay mga gasa nga ihatag niya. Yeah, could be tongues, could be prophecies, could be kanang giving, could be help, kanang may kay kamo, kanang gana kay kamutabang, di mo ka tinabang sa una tapulan kay ko karon gana makumutabang, or maka-discern ka og mga spirits nga lain gyud siya espiritu. Okay, manang di ta moingon nga usa man siya ay nang kuan man siya, nang condemn man siya. No, maka-discern ka nga lain gyud siya spirit. Okay, healing, gift of healing, a gift of evangelism, gift of teaching, gift na sa Ginoo pastoring. Kay ganahan kay kamo amuma og mga katawhan. So, etc. Sa atong nabasa ganina sa chapter 12 sa 1 Corinthians. All of the gifts God gives imong exercise by faith. Kay you know who you believe and you know what you believe. Okay? So you know who you believe and you know what you believe. Therefore, ipuno ang atong heart ug mind once again sa Word of God. Sure way yun na para right ang imong direction in this life. Going up, not going down. Otherwise, mawagtang ta sa greatest gift na gihatag sa Ginoo nato ang atong salvation through Jesus Christ. Kaya a person nga will not exercise that gift na gihatag sa Ginoo niya, disobedience man na. O kung magsige tag disobey, then that means we don't really know God. I'm not saying nga di gyud ta ka disobey. Doon na yun na time mo disobey ta, pero grabe yun ang atong sankulba, no, ang conviction of the Holy Spirit, kay pirmi man na siya mo sulti na to, you're on the wrong path. Hey, Joji, go back. Sayop na imong gibuhat ron, sayop na imong ginahuna. Come back to me. Repent, come back to me. Ya mo balik ta og magpadayon ta of doing what He has given us. So manang moingon ta nga dili lagi ko kibaw mo share. Pero kibaw ka mo basa sa Bible, right? Cebuano or English, right? Sa uban din maybe Japanese or whatever. Let's read. That's the gift to have a heart for this person or these people, to tell them about Christ, that there is hope. Give them hope. Tell them there is hope. There is a good future. And that is not here on earth. In heaven, sure good na. So magkatawhan sa Ginoo, I just entrust these things to you. And let's come in prayer. Father, you're worthy. You're worthy of adoration, of honor, of glory, and power, and dominion. For everything belongs to you. Our thanksgiving, oh God, is a small thing, oh Lord God. And yet, kuan kami kanang daw kami to say thank you in all things. Even sa mga problema daw kami mangunog thank you. Kay mas muyaw-yaw mi sa mga problema, Lord. Forgive us. Please continue to change us. Continue, oh God, to give us a heart na maminaw sa imong pulong o mubuhat sa imong pulong. Dili lang na mo paminawon niya, wa mi kibuhat. Lord, you know, Lord, how foolish we are and how weak we are. You know, oh God, how easily we can be set aside, oh God, or mo set aside ni mo Ginoong Diyos because mas among i-master o among taga-priority ang other things. Please, Lord, continue to draw us to yourself. Continue to work in our lives. And Father, give your people that blessing, that gift, oh God, and whatever gift they have, Lord, cause them to know it, cause them, oh Lord, to see it, and cause them to use it for your honor